Another day, another vlog. So today, naka-Yamaha Fascio tayo. Ayan, magra-ride tayo. Pag-usapan lang natin yung ating 2 years or more than 2 years of ownership para sa ating Yamaha Fascio. Unang-una, siyempre, sulit bang bilhin si Yamaha Fascio? Ano yung mga current issue after owning it for 2 years? So, unang-unang napansin natin or napansin ko dito sa Fascio, kasi lately nga dahil bumili ako nung Yamaha Aerox na 2024, hindi siya masyadong nagagamit. So, hindi nagagamit yung Fascio for more than 2 months. So, as advice ni Yamaha, mismo Yamaha, yung mga Yamaha mechanic, si Y-Zones, kasi sila nagme-maintenance ng mga motor natin, nakatanggal naman yung Y-Connect. Pero after 2 months, more than 2 months na hindi siya nagagamit, hindi ko alam, just comment down below if normal lang ba yon na ayaw mag-start. So, ayaw niya mag-start. Siguro naka 5 try ako or mga 7 bago siya nagkaroon ng redondo. As in, totaling wala siyang reaction. Walang redondo, walang kahit ano. Pero umaandar naman yung mga ilaw. So, walang nagalaw sa electrical nito, walang kahit ano. Hindi ko alam kung normal yon pag matagal mong hindi ginagamit yung motor. Pero sumindi naman after. May gas din naman. Yan. Sumindi naman siya. So, lately, napapansin ko, katulad yun, mga 2 months siyang hindi nagamit, medyo mahirap i-start. So, yun yung main na nagiging issue niya lately. So, after nun, tinatry ko siyang isindi, kasi nga dahil doon sa nangyaring yun, baka sa naisip ko, baka yung battery nagdi-discharge. Pero nung nag-on naman, 13.7, nagfo-14 naman yung battery niya. So, based sa manual niya, tama naman yung voltage. So, yun. So, after nun, mga 2 weeks, yan, isisindi ko siya ulit. Siguro once, twice, hanggang thrice bago siya mag-on ulit. Yan, hindi ko alam kung normal lang ba na ganun. Just comment down below if ganun talaga. Or may problema na naman si Yamaha Fascio. Aside dun sa issue na yon, or yung pinaka main concern ko na yon or issue ng Yamaha Fascio after 2 years of ownership, yung sa upuan niya, hindi pa rin namin alam i-adjust kahit si Yamaha wala naman daw update. Ganun lang daw talaga. Pag may nakaupo, hindi naman siya tumutunog eh. Pero pag hahawakan mo na, pipindut-pindutin mo siya na walang nakaupo, may tunog siya. Another main issue or isa sa mga issue ng Yamaha Fascio after 2 years ng ownership, again, baby to, naka-baby yung Yamaha Fascio ko, as in nasa garahe siya, hindi siya yung nabibilad lang sa labas na kung ano. And katulad niyan, dahil nga may iba akong motor, hindi naman siya ganun na nagagamit. So, yung kanyang gas cap na pinakita ko last video, check out nyo na lang yung itsura niya. Yung pinaka-rubber kung saan nagsisit yung gas cap niya, parang nagda-dry tapos napunit. So, ngayon, totally na siyang punit. Sabi ni Yamaha, tinawagan ko naman siya, papalitan naman daw. Pero siyempre, may cost. So, hindi naman problem yung cost kasi, as I've said sa mga previous vlog ko, budget meal si Yamaha Fascio. Para sa mga gusto ng may style at magandang motor at ipang mamatagal nyo yung motor, sulit si Fascio. Kasi katulad yung rubber na yon sa gas cap, mura lang sigurado yan. Napakamura ng mga pyesa ng Fascio. Pagdating kung sulit ba bilhin yung Yamaha Fascio, para sa ang daming nagtatanong nito, yes, kasi yung cost niya pagbili mo mura lang, lalo na ngayon hindi na ganun super hype kasi ang dami ng competitors. Tapos yung kanyang mga pyesa, napakamura, pang Yamaha Mio lang, ganon. Hindi siya katulad na i-compare mo sa mga ibang brand na walang pyesa. Or yung iba, napakamahal ng pyesa. Hindi mo rin siya kailangan orderin ng ganon kasi agad, usually, meron ng aftermarket sa mga motor shop sa labas or kahit sa Shopee meron, or katulad ko, lahat ng pyesa nito is galing kay Yamaha. So, sa 2 years of ownership, pag-uusapan natin, very quickly lang kung sulit bang bumili ng Yamaha Fascio. If gusto mo ng cost-effective and kasi ngayon napakadami na naka-Fascio, all walks of life, yan, nakakabili kasi nga mura siya, murang i-maintain, napakaraming pyesa, katulad yung ating aftermarket exhaust, yung elbow, pwede mong bilhin sa TikTok, pwede mong bilhin sa Shopee, pwede mong bilhin sa Facebook Marketplace, yan, very affordable. Gusto mo ng ganong klase ng bike, sulit siyang bilhin. Pero para sa mga enthusiast talaga, katulad ko, hindi ko kasi alam before, mahihiligan ko talaga yung scooter kasi puro nga manual. Ito yung unang-una na naging automatic or scooter ko.
may part na pinagsisisihan ko na hindi pa ako nag-Vespa. Kasi yung Vespa, siyempre, alam naman natin lahat na nagka-classic scooter, siyempre, at one point gusto natin nung Vespa. So para sa akin, ngayon na alam ko na, so sa mga merong, mga alam nyo na gusto nyo talaga ng scooter din, gusto nyo ng classic na motor at ayaw nyo naman mag-big bike, go for the Vespa na. Yun lang, ready mo yung bulsa mo kasi mas magastos. So mas mahal siyang bibilin, double the price. Siyempre, double the price rin yung maintenance, double the price rin yung aftermarket parts. Hindi katulad ni Fascio, again, napakamura lahat. Lahat. Kung are yung top box ko, universal, kahit ano pwede. Yung kanyang bracket, pang Mio lang, kahit ano pwede. Ang bilis mong ma-dispose kung gusto mong mag back to stock. In short, sulit naman siyang bilhin, especially if gusto mo ng pangmasa na motor na medyo special pa rin, hindi ganun ka dami yung meron. Tapos classic vibes lang, mabagal lang. I mean, ganun pa rin naman yung top speed niya, 80, 90 pataas. Yan, okay naman. Ito yung motor na para sa'yo. Pero para sa katulad ko na kumari, gusto mo ng medyo mas special, medyo mas konti kayo, and willing ka naman gumastos, go for Vespa na. Mag 125S ka, mag 150 ka, dun ka na bumili agad. Huwag ka nang bibili nito katulad ko. So, yon. Another good thing dito sa Yamaha Fascio, isa sa mga pinaka-ma-advise ko para sa mga beginner. Kasi maraming bumibili nito beginner eh. Dahil dun sa looks niya na parang mabagal lang, medyo scooter vibes, hindi yung mga nagmamabilis, hindi yung mga enthusiast na gusto ng 100 plus na takbo, ganon. So yung pang daily lang nila, yung pang poporma lang, is if katulad ko nung nag-i-start na walang naiintindihan sa motor, pwedeng-pwede kang magpa-maintenance mismo sa Yamaha. Kasi, as I've said, kaya pinami-maintenance ko kay Yamaha to dahil napakamura lang. Hindi mo kailangan pumunta dun sa mga shop sa labas na baka inaalala mo na masira yung motor or ano. 'Di ba? Pwedeng-pwede ka sa Yamaha kasi mura yung maintenance niya. From being spun, hung on every word, yeah, every single one. So this is not for na na, unless I say oh na na na. Have all bad days oh na na na. I'm hard to love oh na na na.